Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is Meisha. I'm from Japan, Kabayan. Virgo, this reading is for you. April 16 to 30, 2025. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber. New subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba na puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyong makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Magkaiba ang general reading sa personal reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ating isipan. Gawin nyo lang itong guide, Position of an authority. May sabihin is meron kang mga gagawin o pagpapasyahan this time. Yan. Parang ano ka sa sitwasyon na I'm the boss. Yan. Ito gawin natin. Ito gawin natin. Ito gawin ko. May mga pagpapasyahan ka. May mga didesisyonan ka. Or maaring iba sa inyo is may mga business kayo. Or you have a position in life. Diba? Halimbawa, sa trabaho, may posisyon ka, o kaya may business ka, kanya. Kumbaga, or sa sarili mo, o kaya sa family, kumbaga, you are the authority dun sa pamilya mo na ikaw yung nag-aasikaso lahat, ganyan, o nagpapasya lahat. O dito sa sitwasyon na to is may mga pagpapasyahan ka. May mga decision making at may mga pupukusan ka, ganyan. May mga actionan ka. Good news. Uy, there's a good news coming. Ito, tamo, may good news. Ingat kayo sa tenga nyo, ha? Baka iba sa inyo medyo nanghihina yung pandinig or masugatan, lalo na mga hikaw, ganyan, baka magnana. Kung baka may tutulin na kayo, ha? Ay, sabay ganun, no? Yun, ingat kayo. Or malapit sa puso mo. Oy, may lobster ka. Financial pinch. O, ito na yun, ano? Siguro when it comes a good news, may maririnig ka na good news or ikasisiya ng iyong tenga, di ba? Na maaring ito is related to your financial or pera or business, mga ganyan. Any good news or any financial. Kumaga, this is a time na maaring nagtitipid-tipid ka na sa pera mo or may marireceive kang pera sa iba sa inyo. Ang ganda ng O kaya naman sa iba sa inyo is also, kung titignan mo to, this a golden throne, no? Siguro, hindi yung magnetic, no? Sa iba sa inyo. Kasi may good news ka rin, September, ano yun? 9 ba yun? January, February, March, April, May, June, July, August, September. Tama nga. Di ba, engot lang. Tama naman, 9. Sinigurado ko lang. 9 hours, 9 days, 9 weeks, or 9 months, September or 9 months. April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, or next year pa, no? Yan. Kung ano man yan, September, or maaring September is tao na malapit sa'yo, is my birthday. Pero sa nakikita ko dito, siguro may mga iisipin ka na mag-enjoy, o may mga pagdadaanan ka na medyo magulo, o kaya magkakaroon ka ng mga collaboration, partnership, or dealing na iba-iba yung ugali. Kumbaga, hindi kayo magsi-same page nitong mga tao na to. No, sa nakikita ko dito. Kasi this also ang magulo. No, or sa iba naman sa inyo, siguro marami kayong iisipin ng mga bagay-bagay o sitwasyon na na-actionan mo, mga ganyan. Kasi nandito rin si throne sa iba sa inyo. Yun. Kung ano man itong September na to, no, sa inyo. Uy, si Rooster. An arrogant, boastful person you should not cross. Ayan na, may tao dito na hindi maganda ang pakay sa'yo. Baka ito siya magbibigay. O, kasi iba-iba yan Ibig sabihin, iba-ibang personality, either a group, or kapitbahay, or if you are in a throne, or government, or artist, or a place na maraming tao, ganyan. O kahit kapitbahay lang o kaya kahit sa pamilya mo lang, ganun, no? Maaring isa doon is merong tao na huwag kang papayag na na ganituhin ka, no? Baka ito yung kanyang energy na medyo masama. Romance is in the air.
Maaring hahalimuyak ang iyong ganda at ang iyong bango. Pag-uusapan ka, no, sa iba sa inyo, pero mag-ingat ka, no? Kasi maaring may mga tinik kasi ito yung rose. Ibig sabihin, pwedeng masaktan ka sa mga madidinig mo or information man yan, or may mga sitwasyon na pwedeng makasakit sa'yo. A painful situation. Either emotional, physical, sa lahat ng aspeto mo ha, or maaring dito to ha, kasi yun yung tinig. Kumbaga, maaring may mga tao na ayaw kanilang humalimuyak sa paligid, or maaring may pupuri kasi sa iyo dahil sa iyong ability, kumbaga. Pero itong mga tao na to, or kung sino man sila na maaring hindi magiging good sa iyo, no? Na naka-connect sa iyo to. Ganyan, maaring hindi mo na ano, may nasasabi na pala sila sa iyo, mga ganyan. Kasi nagdaglabasan kasi ito Pero okay lang yun, huwag kang mag-focus dito. Or magiging maganda yung ano mo. Kasi this a rose. O yun, di ba? Meron kang ladder. Climbing towards success. Yung mga yan, ano yan pagsubok to no? This is yung mga problem yan. Ibig sabihin, marami kang pinagdadaanan na problema, na maaring marami kang iisipin sa nakita ko, no? Pero, magtuloy-tuloy ka lang sa iyong hagdanang paangat, no? Kumbaga, may mga tinikman sa iyong daraanan. May mga madinig ka man na hindi magaganda sa iyong, kumbaga, sa iyo, para sa iyo is a good news, or pero sa kanila hindi yun good news. Maaring sila is kung ano yung sabihin nila sa iyo, ganyan. Huwag kang hihinto, no? Huwag kang hihinto kasi you're going toward to your success. Tuloy-tuloy mo lang. Any situation na magkaroon ka ng problema or mga sitwasyon na tinatahak mo this time, emotional, physical man yan, money, trabaho, project, any situation, aspeto ng buhay mo, kung magkaroon ka man ng mga distraction, tandaan mo, huwag kang hihinto. Kasi magsasucess ka. No, maaring dadating yung point na maaring maguluhan ka doon at mapahinto ka bigla. No, huwag ka magpa-distract. Kasi magsasucess yan. You need to take it action. Maaring iba rin sa inyo is meron kayong kinaharap or involvement with the law. No? Maaring may mga sitwasyon na may involved ka, na may mga tao na huhusgahan ka, may mga tao na may sasabihin sila sa iyong mali, may mga tao na sasabihin nilang sinungaling ka or mapagpanggap, or situation na sa iba sa inyo is paghahatol kasi ito no? May mga paghahatol na magaganap. Sa iba naman sa inyo, ano to, a situation na you want to take it action. Meron kang a-actionan sa nakita ko dito. Kumbaga, maaring maitatama ka, may actionan ka, or magkakaroon ka sa'yo ng clarity sa mga bagay na gusot na ipo-force mo to success. Yun na nakita ko sa iba ha. Or sa iba sa inyo is magkakaroon kayo ng mga pagbabalansi, or you need sa nakita ko dito, kung nagiging pasaway ka sa iyong health issue or nagiging pasaway ka sa mga ibang aspeto ng buhay mo, this is the time to take it action dito. Kailangan din is balancing, no? Mga kinakain, iniinom, pagtulog, ganyan. Emotional, physical, kung saan mo yan. Tingnan natin ang energy ni Virgo. May mga sitwasyon na kailangan mo nang itama, yung mga mali na pwedeng itatama mo na, kaya may mga a-actionan ka na kasi may mga didesisyonan ka this time. It's more on decision making sa nakita ko dito. Baka may i-correct ka na isang mali sitwasyon. Sa iba ha, ganun. Energy ni Virgo. Sana wag kayong ma-involve when it comes up money related ha. You need to trust more to your intuition. Tandaan mo, you are the authority of your life. Magtiwala ka sa intuition mo para hindi ka madaya. Universe, ano pong ano nyo sa akin? Energy ni Virgo.
Ano po to? Bakit po ano siya? Okay. Okay, so nakikita ko sa'yo dito, ang energy mo is meron isa kang bagay na you thinking positive or aaksyonan itong bagay na to. Pero ang nakikita ko sa'yo dito is either mag-uurong sulong ka dito sa sitwasyon. Siguro may mga bagay o sitwasyon na magbibigay ka ng effort, tapos matitigil, tapos effort, matitigil. O kaya thinking to pursue, matitigil, mga ganyan. Parang urong sulong, ganyan. So nakita ko dito. Yun. Pero sana wag naman. Kasi may mga indecision situation ako nakikita dito. May pagka-stagnant yung energy mo, no? Kung ano man, yun ang nakikita ko, siguro stagnant. Ang nakikita ko dito, parang may gusto kang aksyonan na hindi mo siya ma-aksyonan, pero alam mo naman sa sarili mo na kailangan mo aksyonan yun. Yun ang nakita ko sa'yo. Also, is yung iba sa inyo, siguro, aalagaan nyo na yung sarili nyo. Siguro, magti-take exercise na kayo, or think to exercise, or you need for your health, sa nakita ko dito. Yun, kumbaga, nasa sayo kasi yung pagbabago ng cycle ng buhay mo dito. Any situation na action, ganyan, or magkakaroon ka ng thinking of innovation sa mga bagay o sitwasyon na gusto mong mangyari sa buhay mo. Pero ang nakikita ko dito, stagnant pa yun. Ganyan. Either magiging any project, trabaho, opportunity. Pag-i-innovate kasi ito sa sarili mo. Either sa mga project mo, actions mo, sa sarili mo, sa katawan mo, ganun. Pagkakaroon ng innovation. Kumbaga magkakaroon ka ng level up. Pero, sa nakita ko dito, stagnant to ha, maaring urong-sulong ka nga. No? Pero alam mo sa sarili mo, paano siya magsasucess. Sa nakikita ko dito. Alam mo sa sarili mo. Yun. Sana wag tuloy-tuloy lang. Tingnan natin, ano pong parating kay Virgo? Sa iba sa inyo, siguro yung energy nyo is magiging very creative thinking kayo, actually ano kasi kayo aware kayo sa feelings ng ibang tao. Magaling din kayo mag-advise, maalalahanin, magaling kayo mahusay kayong makitungo sa tao. Kung tutusin, you are a person na maraming tao o may mga tao na rerespetuhin ka o nirerespeto ka. Yan, kumbaga meron kang emotionally balancing ka, meron kang ganun. So, nakita ko sa'yo. Tingnan natin, parating kay Virgo. Kaso, may mga point ng buhay mo siguro na isipin mo yung action mo. Or you need to take it action. Kumbaga, may mga point kasi ng buhay mo mag-go to the flow kay. Wag sana, no? Pero kung alam mo naman, kasi unit kasi is innovation. Kumbaga, kung dati tahimik ka, this is a time na kailangan mo mag-action. Kung dati hindi mo ginagawa to, gawin mo na. Kasi makakagood yun sa'yo. Yung alam mong makakagood sa'yo, gawin mo. Yan. Parating. Si pusa o galit? Si pusa na galit na. Nasa toilet pa. Tingnan natin. Bakit po ito ang parating sa kanya? About saan? Virgo. Ang parating sa kanya. Okay. Ano nangyari? Ay, devil, devil. Okay. Ang parating sa'yo, stagnant ka nga, ano? Okay, parating sa'yo, medyo may konti ka lang na pagkalito, no? Maaring malilito ka sa mga bagay o sitwasyon mo this time. Sa nakikita ko dito, siguro andun yung pagkalito na kung ano yung mga bagay o sitwasyon na gusto mong alasin sa buhay mo.
o gusto mong desisyonan sa buhay mo. Yun ang nakikita ko dito. Also, ang parating sa'yo, may tao dito na maaring makausap mo na magbigay sa'yo ng pag-aalala, frustration, or tao na may masamang pakay sa'yo. Yun ang nakita ko dito. May tao may masamang pakay sa'yo dito. May isang tao dito hindi ko alam kung may susuportahan. Tandaan mo palagi tayong vice versa. May susuportahan ka o may bibigyan ka ng advice sa isang tao na stagnant siya, or maaring itong tao to is may sakit, maaring nagpapa-hospital siya o nagpapa-doktor. Sa nakikita ko dito, yun ang nakikita ko sa kanya. Pero sa nakikita ko naman sa kanya, nagkakaroon naman ng development sa kanya. Siguro meron kang inaalagaan o you take good care sa tao na to. Or maaring sarili mo to ha, sa nakita ko dito. Kailangan mo daw dito, kung sarili mo ito na medyo there's something happen into your sarili, sa health mo, ang nakikita ko sa'yo, kailangan mo magkaroon ng disiplina. Ibig sabihin. Kasi ang nakikita ko sa'yo dito, maaaring may mga bad habit ka o nai-stagnant ka. Kumbaga, you are more on focusing naman sa mga gusto mong mangyari into your life, and you look to the future naman sa nakita ko. Kaso, ang nakikita ko sa'yo, siguro minsan, nai-stuck ka o nalilito ka, or may mga sitwasyon na hindi ka kikilos, ganyan. Yun, or natatrap ka. Ganyan. Kumbaga, you're starting to transform sa sarili mo to develop, pero may mga bagay o sitwasyon na hindi mo siya magagawa. Gagawin mo o hindi. Parang gano'n sa nakita ko. Then, masabi rin dito, mayroon ka daw makakausap na maaring kapatid mo, na maaring ito is, minsan kasi vice versa, maaring mas bata sa'yo, mas matanda sa'yo. Yun. Ano pa nakikita ko dito? Sa pera mo, medyo siya, sakto lang. Pero titingnan pa rin natin, sa nakikita ko ito. Nagkakaroon naman ng development, pero hindi pa ganun kabang games. Pero, maaring may sinusuportahan ka when it comes to money, no? May nakita akong talaga. Parang a mother figure or a older woman. Parang ganun. Ano ang dapat iwasan ni Virgo? Sana hindi ka magkaroon ng self-imprisonment, negative thought, frustration, or pagkalit. Tandaan mo choices is always available, is nasa sa'yo. Kung gusto mong ma-stack ka. Gusto mong matrap ka. Nasa sa'yo yung palagi, dapat mo kumilos. Pero ingat ka pa rin kasi may tao na nag-iisip o may taong ayaw magparaya sa'yo. Ayaw niya magparaya sa'yo, or maaaring siya is stay thinking na about dark thoughts sa'yo, or hindi magandang gusto niyang gawin, o nag-iisipan kanya ng masama. Yun nakikita ko. Sabihin ko yung sabihin ko yung Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio, and then also Taurus, Virgo, Capricorn. Yun, yung mga yun. Nakita ko zodiac or element. Dapat iwasan ni Virgo. Bakit po ito ang dapat niya iwasan? Okay, thank you.
Okay, we have the Wheel of Fortune. Okay, iwasan mo daw yung isang sitwasyon sa buhay mo na mag-alinlangan ka sa mga bagay-bagay o sitwasyon na gusto mong pagpasyahan o desisyonan. Either a project, either action, either physical or workout, ganyan. No, kasi kailangan dito is you need to work it out. Sa nakita ko dito. Or iwasan mo rin yung isang situation sa buhay mo na ma-hold ka ng nakaraan. Sa nakikita ko dito, iwasan mo yun. Iwasan mo maging pasaway. Yung iba kasi sa inyo, nakita ko maaring maboard kayo, mabagot kayo, ganyan. Or iwasan mong magkaroon ng takot sa mga gusto mong desisyonan o gusto mong pagpasyahan. Sa nakita ko dito. Also, ang nakita ko rin dito is yung magkaroon ka ng chaos when it comes to your thought or when it comes sa mga gusto mong gawin na mga priorities or task this time, no? Huwag kang maging disorganized dun sa bagay na yung kailangan, if naka-alignment ka na, i-alignment mo na yung sarili mo dun. No, kasi nakikita ko dito, maaaring may mga gusto kang umpisahan na hindi pa siya stable, na gusto mong i-force yun, pero hindi siya naging stable eh. Yun ang nakikita ko dito. Also, iwasan mo din yung hindi ka rin makinig sa payo ng ibang tao. Ganun. And also, value yourself, no? Sa nakita ko dito. And, paniwala mo yung sarili mo. Tandaan mo you are the leader of yourself. Tandaan mo yun. You have a knowledge to change your destiny, your fortune, your cycle, o yung direction mo. Sa nakikita ko dito, kailangan sa'yo is you need to control and balance sa lahat ng aspekto ng buhay. Start a new beginning. Ilaya mo yung sarili mo sa mga sitwasyon na hindi naman makakagot sa'yo. Halimbawa, tinatamad ka. Aba, wag kang tamarin kasi walang mangyayari sa'yo. Diba? Halimbawa, you have a wisdom naman to clarity yung mga project mo pero hindi mo siya ma-pursue kasi nag-aalangan ka pa. Okay lang na mag-alangan ka pero kailangan mo i-pursue yun. Ganun. No, kailangan kasi you're the authority of your life. Diba? Kailangan sa'yo is to focus. Magkaroon ka ng logic organize or control. Ganun. Kailangan sa'yo is instruction talaga. Ay. Ano ba to? Muntik pang matapon, oh. Tingnan natin ang yung love. Love is sa lahat, sarili, kapatid, magulang, karelasyon, kasamahan sa trabaho, kaibigan. Kamusta po ang love ni Virgo? The second half. Second half ng April 2025. Parang wala ka atang love, ayaw lumabas eh. Sabay ganun yun, sorry. Nako po, si devil pa. Mukhang minamanipulate ka. Yung iba sa inyo may nag-manipulate sa iyo ha, huwag kang makinig. Magdesisyon ka sa sarili mo. Dalawang beses ka na nilabasan ng devil. Ayun no, ayun na, oh, lumabas na. Okay, when it comes dito sa love na to, maaring ito is a person na maaring you are in a toxic environment or toxic relationship. O ano man yung sitwasyon na yan, sa nakita ko dito. Itong relationship na to, isa sa inyo, mga, or dalawa, tatlo, dalawa, isa man yan, sa nakita ko dito. May tao, isa sa inyo, is may tao na narcissist. May tao dito na paniniwalain ka niya in a way na sasabihin niya sa'yo, tanda mo, dalawa yung devil na lumabas sa'yo. Pero masama yung pakay niya, itong tao na to sa'yo. No? May tao na lilinglangin ka, may panlilinglang, may taong hindi makatotohanan,
may tao na, yun eh, yun na nakikita ko. May tao, na medyo magkakaroon. When it comes to sa relation na to, is more on negativity. It's more on stress, anxiety, depression, or may mga sitwasyon sa inyong dalawa o sa mga tao na to o sa tao na to na hanggang ngayon is bit-bit mo pa yung emotions na yun sa nakikita ko dito. Parang nagkaroon ng mga biglaan or forceful something happen na maaring ikaw is still stagnant dun sa bagay na yun. Sa nakikita ko dito, yun. Yung iba naman dito, maaring ikaw or siya to ha, ang nakikita ko kasi dito, may isang tao dito na meron siyang paninindigan or handun yung pinoprotektahan niya yung sarili niya o may boundary sa sarili niya o nagkakaroon siya ng pagdidepensa sa sarili niya. No, sa nakita ko dito. About sa'yo or may boundary lang talaga siguro yung relationship na to. Sa nakita ko to. Kung kayo na mas magkahiwalay, itong tao na to is still stagnant. Maaring hindi niya na iparamdam sa iyo na mahal ka niya. Maaring itong tao na to, pinakita niya na mahal ka niya pero ang totoo hindi. Yun, ang nakita ko. Iba dito kasamahan niyo ito sa trabaho. Yun. Sa iba sa inyo, siguro magiging busy kayo. May mga busy time ako nakikita. Maaring magkakaroon ng mga celebration. Maaring may mga getting together ng close relationship. May fun, enjoyment, happiness ako nakikita. May mga family unity, reunion, surprise, parties, event, coming home. Maaring uwi ka ng Pilipinas o kaya galing probinsya or vice versa. Baka may taong galing probinsya o galing ibang bansa. Ganyan, ako nakikita. Iba dito, maaring may pupuntahan ka na wedding o any celebration sa nakita ko dito. Or kung ito naman is nila relationship, maaring itong tao na to is gusto niya ng getting together sa'yo. Yun ang nakikita ko. Pero ang nakikita ko dito, hindi siya totoo. Yun ang nakikita ko. May tao dito na na palain ng alak. Hindi eh. Hindi. Hindi ko nakitang masama lang ugali. Yun. May masamang ugali. Sana hindi kayo uminom ng alak, ano? Sana hindi naman. May masama ugali. Sa nakita ko dito, may taong ayaw magparaya. May taong controller o may taong pagkokontrol sa'yo or may tao na babaero, lalakero man yan or as a person who is toxic talaga. No? Sa nakita ko dito. Yun. Yung relationship na to, kung kayo is magkasama nitong tao na to, sa nakikita ko naman sa inyo, kasi minsan may mga, andito kasi si San eh. Ando lang talaga siguro na yung sitwasyon na, hindi ko na alam kung mahal nyo pa yung isa't isa or hindi lang yung sitwasyon na moody type, kumbaga, minsan mag-uusap, minsan hindi, minsan paparamdam ko yung feelings ko sa'yo, minsan hindi, mga ganun. Tingnan natin, money. Nagkakaroon ng pagtatampo, moody, or ano tawag dito? Selos-selos. Tingnan natin ang money mo. Kamusta po money ni Virgo this second half ng April 2025? Punta ka dito, anak, Yeah, baby bichang na ijang. Baby chang inay, Okay.
When it comes to your money, sa nakita ko naman, andito ka naman sa sitwasyon mo na you are moving forward o nagkakaroon ka naman ng progressing sa pera mo kasi inaalagaan mo yung pera mo. Kumbaga, nagiging matipid ka naman. Sa nakita ko dito, hindi yung mga sitwasyon na nagkakaroon ka ng mga plano o nagkakaroon ka ng progressing or maaring you are preparing for something, no? Sa nakita ko dito, maaring you're preparing for a future, you're preparing for a travel, you're preparing for any situation na plano mo. Sa nakita ko dito. Hindi man siya ganun na nakikita ko na nag-growth, pero nakita ko naman dito na nag-iipon ka ng pera. Pinag-iisipan mo talaga yung pagkakagastusan mo. Kumbaga, nagkakaroon ka naman ng mga bagong strategy at makakamit mo yung bagay na yun, no? There's a victory and success. Sa nakita ko, ituloy-tuloy mo lang yan kasi after a 1 year, maaring magkaroon ng victory and success or maaring magiging maganda yung takbo ng buhay mo. As long as tuloy-tuloy ka sa pag-aalaga ng pera mo or pag-explore, kung may business ka dyan or plano, no? Or matuloy-tuloy kayo sa progressing na to, no? Sa nakita ko dito. Kasi nakikita ko dito is paglaya sa mga problema sa buhay, lalo na pagdating sa pera. Mag-concentrate ka lang. Kamusta ang health? Tingnan natin, ikaw or malapit sa puso mo? Health ni Virgo. Kamusta po ang health ni Virgo? Okay, when it comes to a health, ang nakikita ko naman sa'yo, or you try to make it balance naman, no? Ang mga, kasi nandito si 9 of Cups, ibig sabihin, nandito yung pag-aalaga mo when it comes sa sarili mo, ganyan, o kung sa magulang mo man yan, kung sino yung mga may sakit. Andun yung pag-value ng sarili or pag-value ng mga may taong may sakit. Maaaring iba sa inyo, may sakit kayo sa blood, or may sakit kayo sa bandang dibdib, or paghinga, or parang gano'n nakikita ko no? Pero nakikita ko naman, ayan na, ano naman yung ilaw natin. Nakikita ko naman yung pagpapahalaga mo sa ano mo. You try to make it balance. Yun nga lang, siyempre, may mga time na siguro kinakabahan ka, natatakot ka sa mga magaganap ang mangyayari. Kasi kung nakikita ko, nagkakaroon ka naman ng development. Nagkakaroon ka ng development dito kasi is more on balancing. Is more on nagkakaroon ka naman ng self-care sa sarili mo o sa mga tao na kung sino may mga sakit doon sa inyo. Sa nakita ko dito. Natutusin nga may nagpapadoktor Dito Ikaw or malapit sa puso. Yun. May development siya. Sa nakita ko dito. Dito na rin si Waldo. Iba dito, truth. Ganyan. Parang andun kayo sa sitwasyon mo na minsan okay, minsan hindi. Pero nagiging okay naman siya. Kahit papano. Any opportunity pa, Virgo? Ano po ito, universe? Ano yun? Yung anak ko nag-busy dun sa gilid ko. Gumagawa ng bahay. Opportunity? Opportunity siguro nakita ko dito. May taong makaka-receive ng text message, communication, by the internet. Yun ang nakikita ko. Kakaroon ka ng communication sa kanya. Parang sa kapatid mo. By internet siya. Baka malayo siya sa'yo. O nasa malayo siya.
Yun. And then also, ang nakikita ko sa'yo, opportunity, may mga bagong strategy, may mga bagong plano, may mga sitwasyon na pipilitin mong aksyonan yung bagay na yun. Sa nakikita ko dito, ang nakikita ko rin sa'yo is may mga i-research ka. Hindi ko alam kung may aaralin ka, o you are in a networking, parang ganun, o nasa YouTuber ka ba, parang ganun. Parang in a social media, parang ganun, in a social. O kaya naman you're a person na mahilig ka talaga mag-research, mag-aral, or may mga sitwasyon na magiging thirst of knowledge ka, o may mga i-discover ka, o may mga sitwasyon na magkakaroon ka ng isang bagong direksyon sa buhay mo. Parang ganun sa nakita ko dito eh. Parang iba siguro is you starting to ma-inspire sa isang bagay o sitwasyon sa buhay mo. Sa iba, kuhanin mo lang yung sa'yo doon. Baka iba sa inyo, mahilig kayo mag-research, ganyan. Or nag-aaral kayo, o may mga aralin kayo. Yun ang nakikita ko dito. Parang thirst of knowledge ka. Ganun. May ano, no? Parang, siguro iba dito, merong isang sitwasyon na may mga disagreement or may mga pinag-uusapan when it comes to money, territorial. Ako nakikita dito. Na maaring hanggang ngayon is nakahang pa yun. Or may mga sitwasyon na nire-resolbahan when it comes sa bagay na yun. Kaya nandito rin si Gabriel. Tingnan natin ang advice ni Universe. Universe advice po. Okay. Okay. 3. Okay. Ang advice sa'yo, sinasabi dito na may mga bagay o sitwasyon na kailangan mong itayong muli, simulang muli, umpisahang muli, or may mga sitwasyon na kailangan mong ipaglaban, o gawin, o aksyonan. Yun na nakita ko. Kumbaga may mga plano na kailangan mong i-move forward, may mga sitwasyon na mahirap man siya, pero kailangan mong umpisahang muli, no? Sa nakita ko dito. Kumbaga, you need to chase your dream, or may mga sitwasyon na kumbaga you have an idea na kailangan mo umpisahang muli, umpisahan, or simulan, o aksyonan. Yun na nakita ko dito. Kumbaga, wag kang magpapadistract sa mga situation na magaganap o mangyayari sa buhay mo. Yun. Kasi, pag nagpa-distract ka doon, yun yung ikakabaksak mo. Kailangan, you need to keep fighting. Tandaan mo, Virgo, you are a survivor. Sa nakita ko dito, you need to start a new beginning into your life. Yun na nakita ko dito. And syempre, you need to accept din, acceptance din, syempre. Yung mga bagay o sitwasyon na maaring maganap o mangyari, o may mga naganap o nangyari na hindi naging maganda, pero kailangan mo ma-accept yun para mabuo mong muli yung sarili mo. Para hindi ka magtuloy-tuloy na gumuho, diba? Sa mga pangarap mo, sa sarili mo, sa mga desisyon mo, o mga pagpapasyahan mo. Ganun. Tumayo kang muli. Ito yung point na pagtayong muli sa pagkabaksak, or pagkadapa, or sa hirap, o sa katamaran. Sa katamaran no? Kasi may nakita akong tamad, diba, kanina? O parang naboboard, o parang tinatamad ka na. Yun. Mag-focus ka lang. No, focus ka lang to rebuild, to construct, or to change sa sarili mo. Be receptive to change. Arigatou namaste. God bless.